Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ibinasura ng International Criminal Court. AFP at Indian Armed Forces pinalakas ang kooperasyon sa 2nd PH-India Maritime Cooperative Activity. E-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada huhuliin at i-impound na ng LTO simula December 1. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong inanunsyo ito kahapon ng ICC na dinaluhan din ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Hindi naman nakadalo ang dating Pangulo sa pagbababa ng desisyon matapos niyang i-waive ang karapatang makadalo. Ayon sa desisyon ng Appeals Chamber, rejected ang tatlong ground of appeal ng kampo ni Duterte. Matatanda ang una na ring dinenay ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na pansamantalang paglaya nito noong September 26 kaya't naghain sila ng petisyon. Halos 9 na buwan nang nakakulong ang dating Pangulo sa The Hague dahil sa kinakaharap nitong kasong crime against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs. Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Indian Armed Forces ang kooperasyon sa ikalawang PH-India Maritime Cooperative Activity o MCA na ginanap sa West Philippine Sea noong November 26. Idinaos ang ehersisyo sa isa sa pinakasensitibong maritime zones bilang malinaw na pagpapakita ng dalawang bansa ng pagtindig para sa rules-based order at seguridad sa Indo-Pacific. Nagpakalat ang AFP ng assets, ang Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal FF-150, FA-50PH Light Combat Aircraft at W-3A Sokol Helicopter. Nagpakitang gilas naman ang India sa pamamagitan ng INS Sayadri, isang modernong guided missile frigate. Nagdaos ang dalawang puwersa ng COMEX, flag hoist drills, OOW maneuvers, photo exercise at isang PASEX na nagpatibay sa interoperability at pinatatag ang kolektibong depensa ng dalawang bansa sa WPS. Huhuliin na ng Land Transportation Office o LTO ang e-bikes at e-trikes na bumabagtas sa mga pangunahing kalsada simula December 1. Ipinahayag ito ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao sa pagdinig sa Senado kasabay ng pagtitiyak na automatic impound ang parusa sa mga lalabag. Giit ni Senator Raffy Tulfo, karamihan sa mga e-bike at e-trike driver ay walang rehistro, lisensya at insurance ngunit patuloy na nakakalusot sa operasyon na nagdudulot ng pangamba sa mga motorista at pasahero. Lumitaw rin na ilang unit ay nabigyan ng prangkisa ng ilang LGU kahit bawal sa national policy. Hinimok pa ni Tulfo ang LTO at LGUs na maglatag ng iisang polisiya upang hindi maipit ang tradisyonal na tricycle sector. Kaya bago ang malawakang panghuhuli, maglulunsad muna ang DOTR ng information drive ngayong linggo. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.